and grace. As stewardship of treasure and talent tayo ngayon. Tingnan natin, kung papresyohan natin ang bawat paglilingkod sa Panginoon. Preach the word, 500. May 500 ba ako ngayon? Pray for the church, 250. Pray for your churchmate, 250. Pray for strangers, 300 pesos. Regular tither ka, meron kang 200 pesos. Attended fellowship, meron kang 50 pesos. Read the Bible, 200 pesos. Dance for the Lord, meron kang 50 pesos. Testify God's goodness, meron kang 500 pesos. Tita Sari, may 500 ka pala. Attended Sunday school, sino nag-Sunday school kanina? May 200 pesos daw kayo. Attended retreat, may 100. Sang in choir, may 50 pesos daw kayo. No? Attended washing of the feet, 100 pesos. Taken communion, 100 pesos. Played instruments, so praise team, may tig 50 pala tayo. Attended leadership training, 100. Attended midweek service, 150. And has an everyday devotion, 300. Kung may price ang bawat pag-serve at pagpa-participate natin sa church, sa tingin mo ba, kumita ka na? Kumita kayo? Amen! Kung kumita kayo, edi maganda. Kaya lang sabi doon, Jesus paid it all. Diba? Jesus paid it all. So, ang ministry daw ay isang thankless job. Ang pag-ministry natin ay hindi nababayaran. Pero once in a while, no, ang ating ministry dapat na-appreciate. So, encourage natin na sana pagkatapos po ng aking sermon ay ma-appreciate natin yung ministry ng bawat isa. Sige po. Ayan. So dito, pasensya na po, alam ko buwan ng wika, no? Pero publish po yung ating mensahe sa ngayon. Mula po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, kinuha ko po yung sa ERV version. Sabi dito, para mas madali natin makuha. God has shown you His grace in many different ways. So be good servants and use whatever gift He has given you in a way that will best serve each other. Pas next slide po. Kuya Sedi. Ayan. Yun yung binigay sa atin na topic. Pero binasa ko, gusto ko yung buo. Yung kinuha ko yung nauuna at yung karugtong. Sabi doon, the time is near when all things will end, so keep your minds clear and control yourselves. So hinighlight ko. This will help you in your prayers. Most important of all, love each other deeply because love makes you willing to forgive many sins. And open your homes to each other and share your food without complaining. God has shown you His grace in many different ways. So dyan pa lang, pinapakita na kung ano yung mga dapat natin gawin. Next slide po. Ayan. So be good servants and use whatever gift He has given you in a way that will best serve each other. If your gift is speaking, kung kayo nagsasalita, use your words. Should be like words from God. If your gift is serving, you should serve with the strength that God gives. Then it is God who will be praised in everything through Jesus Christ. Power and glory belong to Him forever and ever. So yung kaninang binasa doon na meron tayong iba't ibang klase ng gift, ay meron pang karugtong. So doon yun sa sabi ko. Ayan. Ako po, pag nagbibigay po ako ng regalo, ganyan, most of the time po, gusto ko po magagamit yung gift ko. And mostly, gusto ko yung binibigay ko. Ganun po ba kayo? Pag nagre-regalo kayo, gusto niyo yung binibigay niyo. At gusto niyo yung nagagamit. Ako, gusto ko po ganun eh. Pag nagbibigay ako, gusto ko yung nagagamit niya. At kung makikita ko yung regalo ko sa'yo na hindi mo nagamit, parang, ay, hindi na ginamit, baka hindi na gusto. Ganun yung pakiramdam ko. Or baka meron na siya. So, last Christmas, binilhan ko yung mom ko ng sneakers, yung rubber shoes, gano'n. Binilhan ko siya. Ako na nagbigay, inaabangan ko kung susuot niya. Kasi syempre, mommy na di ba? Lagi siyang medyo nagreklamo, pwede lalakad, masakit na yung paa niya, gano'n. Mas di niya ginagamit, so inaabangan ko. Tapos, kasi ang fear ko doon, pag hindi niya nagamit, lalo na kapag rubber shoes or sneakers, baka masira, mabugbog, o kaya yung matanggal yung swelas, di ba? Yung maglakad ka naiwan yung swelas doon. Yun yung fear ko. In short, baka hindi niya magamit in good condition. Sayang, di ba? Sayang pag binigay mo tapos di nagagamit, tapos wala na, natambak na doon. Then one Saturday, finally ginamit niya.
Nung nakita ko yung ginamit niya, tapos parang, ginamit niya yung rubber shoes na bigay ko. So parang masaya sa pakiramdam. Diba? Sabi niya doon, hindi daw sumakit yung paa niya, yung tuhod niya, saka comfortable. In short, useful and beneficial. Naisip ko tuloy, si Lord kaya ganun rin sa atin. Binigyan kaya ng talent, tapos hinihintay niyang gamitin mo. Natatakot din kaya siya na yung talent na binigay niya, masira, mabukbok, o matanggalan ka ng something sa katawan. Pero once na nagamit mo yung talent na binigay niya sa'yo, tulad kaya nung saya ko, nung nakita ko yung nanay ko sa isang sapatos, ganun din kaya yung pagkakatuwa ng Panginoon pag ginamit niya yung talents na binigay niya sa'yo. Sama-sama tayong matuto ngayong araw patungkol sa pagiging mabuting katiwala. At ang key points po natin ay hihimayin natin with the word itself, gifts. So, next slide po. Yan, gifts. So, spell out natin, letter G. God's grace. Ayan. G stands for God's grace. Your ability, yung kakayahan mo o talent na meron ka, regalo yan ng Panginoon sa'yo bukod sa salvation. No? Bukod sa salvation, nililigtas ka, meron ka pang plus bonuses na regalo. So, sabihin, i-recognize mo na yung talents mo ay blessing ni Lord. Blessing sa'yo, yung sa akin, pag blessing, ibig sabihin yung mga unexpected things na hindi ko deserve. Yun yung blessings yun yung pagkakatingin ko sa isang biyaya. Hindi ko deserve, pero binigay ng Panginoon. Blessing yun. Sabi nga ni Paula kanina, if you can sing, sing for the Lord. If you can dance, dance for the Lord. If you can pray, pray for me. Panalangin mo yung kapwa mo. Nagawa niyo na ba yun? Napanalangin na ba yung kapwa niyo? Kung pwede kang maggawa kung meron kang listahan ng utang, ng mga nangutang sa'yo, gumawa ka ng listahan ng pwede mong ipanalangin. Okay po ba yun? Lista utang, yung mga Lord, sana po bayaran ako niyan. Kasama pa rin siya sa panalangin, di ba? Sige po, next slide. Now, sabi dito, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Therefore, variety of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but in the same God, who empowers them to all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Diversity of spirit. Pagkakaiba ng mga binigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, the verse also acknowledges that God's grace come in various forms. Iba-iba. This suggests that the gifts each individual receives may differ and their purpose might vary. Ibig sabihin, kung ano yung binigay na talent sa'yo, iba yung purpose doon sa bawat isa. Kung may binigay sa'yo si Lord, hindi yun kaparehas nung sa akin. Para, ang tingin ko dito, no, na kaya tayo magkakaiba ng regalo, kasi kailangan natin yung isa't isa. Imagine kung lahat tayo, iisa lang yung gift natin. Ano na mangyayari sa buhay natin? Diba? Hindi yan natin kailangan yung isa't isa, kasi pare-parehas tayo. Pero dahil iba-iba yung diverse yung gift na yun, iba-iba yung mga gifts natin, kailangan natin yung bawat isa. Ayan, sabi doon sa all these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. So huwag tayong mainggit na, ay, ang galing na mag-worship lead. Ako, nagtutugtog lang. Diba? O, huwag natin ganun. Kasi magkaiba tayo eh, diba? Parang yung nag-worship lead, hindi niya kaya yung ginagawa mo. Gayun din sa inyo, diba? Ay, usher lang ako forever. Hindi ako makapag-liturgies kasi hindi ko kaya. So, huwag natin ngayon. Yung binigay sa'yo, na kunyari pag-usher, dahil yun, alam nila na kaya mong i-encourage yung mga pumapasok, nag-greeter ka. So, magkakaiba tayo ng regalo. Pero, sabi doon, lahat ng meron tayo ngayon, nanggaling sa iisang Panginoon. Isa lang yung nagbigay. Ibig sabihin, kung si Lord lang yung nagbigay na, lahat yan pantay-pantay.
ibibigay sa atin. Ang paglago ng gift mo ay nasa sa iyo. Para daw yung naghahalaman ka. Kung yung halaman mo ay inaalagaan mo, dinidiligan mo, tatanggalan mo ng damo, insekto, lalago siya sa paraang gusto mo. Minsan magugulat ka na lang, may unexpected na pagtubo ng mga dahon-dahon. Sino yung mga naghahalaman dyan? Pero kung hinayaan mo lang, no, kunyari ako, hindi naman ako mahalaman na tao. Pag yung nanay ko, umaalis, iiwan ako. Pagbalik na, yung mga halaman na patay na. Gagalit sa akin, no? Kasi hindi ko gift yung halaman, pero siya gift yung halaman. Kaya yung bahay namin, puno ko ng halaman. So kaya pag pupunta po kayo, sabihin nyo lang po, dun po sa maraming halaman, alam niyo na po, bahay ko na. Sige po. Yan. Ito. Once you understand your potential, you will know your purpose. Pero kung hindi mo alam yun, anong gagawin natin sa buhay? So kung alam mo kung ano yung kalakasan mo, ano yung binigay sa'yo ng Panginoon, alam mo kung paano mo gamitin. When we recognize, sabi doon, sige po, next slide. When we recognize and cultivate our talents, we honor God's creative work in us. So kung na-recognize mo na, yung talent na magaling akong maghugas. So, naghuhugas ako ng pinggan, di lang sa bahay, pero sa simbahan. Diba? Gift yun eh. Akala niyo hindi, gift yun. Sino ba maghuhugas ng napakaraming pinggan? Si Paul. Yan, sino ba, diba? Regalo siya eh. Regalo siya ng Panginoon. Hindi ako naniniwala na yung mga, kapag naghuhugas ka, masama loob mo. Diba? Gift yun eh. Kaya mo maging patient sa sobrang ang sebo naman ito. Diba? Nalinis mo lahat eh. Para sa akin, isang talent yun. Huwag niyong maliitin yung talent mo. So once you recognize your potential, malalaman mo na yung purpose mo. Diba? Ay, masarap pala ako magtimpla ng juice, hindi siya sweetened water. Ako magtitimpla ng juice. So, if we recognize and cultivate our talents, we honor God's creative work in us. Next slide, letter I. Yan. So, tapos na tayo sa G. Anong G? God's grace. So, i-recognize mo na biyaya ng Panginoon. Ngayon, it's our time to inspire others. Yan. Sige po kuya, sige yan. Our gifts can encourage and bless others. Yan. Naniniwala po ba kayo doon na ang ating mga regalo sa Panginoon talent ay na-encourage at nababless ng ibang tao? Yan. Maniwala kayo. Last Saturday po, yung choir devotion, may choir devotion na po kami. Ayan. Choir devotion po ni Paula, nag-ask siya, sino ang taong nakaka-inspire sa amin? No? At nakakataba po sa puso na marinig na yung sinabi ng bawat isa, no, ng mga tao, ay yung mga nakasama nila sa simbahan. So, ang laking factor po nun, na nabe-bless ka pala at nakaka-bless ka pala. Diba? Kapag narinig mo na isa ka doon, uy, nakaka-bless pala ako. Diba? Ganun eh. Ganun yung feeling, iba, parang yung tubig na malamig-lamig mo sa'yo. No? Pero maglalaki yung ulo mo. Diba? Na, ay, hindi, galing na natin masyado. Ganyan, bida-bida tayo. Huwag ganon. Pero, it will encourage you to continue and to do better. No? Kapag na-encourage ka na sinabi na, ay, na-bless pa na ako nito, sige, gagalingan ko para sa Panginoon. Hindi mo gagalingan para sa Kanya. Gagalingan mo para sa Panginoon. Kahit sa maliit na paraan, na wala, akala mo wala nakakapansin sa'yo. Na nakaka-inspire ka na pala sa mga tao at ginagawa mo yun para sa Panginoon. And if you think na na-bless kayo ng isang tao, no, kunyari ako, na-bless ako, kunyari dito doon, gusto mo sabihin sa kanya na dito doon, na-bless mo ako. Yan. Diba? Nakaka-boost siya ng spiritual energy or human energy lang. Usually, ang pag-appreciate sa isang tao ay libre, wala naman pong bayad. No, ang kagandahan ng pagsasabi ng mabuting salita sa ibang tao ay walang bayad, na parang pag sinabi mo na, ay, ang ganda ng damit mo, ay, di ba, bayaran mo ba siya? Hindi naman, di ba? Pupurihin mo lang siya kasi minsan isang tao na nababurn out na pala sa buhay. Nababurn out na pala siya sa spiritual niya na kalagayan. Pero pag may nagsabi na, Nay, na-bless mo ako ngayon kasi naandito ka. Di ba? Iba yung pakiramdam. So, I encourage you, starting ngayon, no? Kung sino yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, nakaka-bless ka. Sige nga. Ayan, nakaka-bless ka. I encourage you, appreciate mo yung mga tao na sa tingin mo nakaka-bless sila. Kasi
other person's gifts. No? Kailangan natin ma-motivate yung isa't isa. At kaya natin i-motivate yung bawat isa. Pasintabi po, wag mong hintayin, nasa lamay niya, sasabihin mo kung gaano siya kabuti. Hindi niya na maririnig yun. Sino makakalig? Pamilya. Babangon ba yun? Uy, salamat na-appreciate mo. Natakot ka matuloy, buhay. Diba? Habang buhay pa yung tao, i-appreciate mo. Diba? Sabihin mo, na-bless ako sa paglilingkod mo. Diba? Na-bless ako sa presensya mo lang. Pumasok ka lang dyan, nakaka-bless ka na. As simple as that. No? It will save someone's life. It will save. Ano po yun? Ang testimony yun. No? Mayroon talagang burden na tao, sabihin po, bakit ang suot mo? Ang ganda siya sa sarili niya. Diba? Kung may sasabihin man tayo sa ibang tao, yung makakagaan sa pakiramdam niya. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan. So, ang gawin natin, i-motivate natin isa't isa. We appreciate other person's gift. Okay po ba yun? Letter I na. Kasi parang magutom kayo eh. Letter F. Yan, medyo matagal yata yung F na to eh. Ang dami ko ang pages dito. Letter F. Financial blessing. Yan. Oh, parang daming bless dito ah. Sige nga, financial blessing. Yan, himayin lang natin. Ano ba yung mga financial blessing? Sige mo. Yan. Sabi dito, one form of gift that God bestowed us are treasures. Yan, sabi doon, sa binasa ni Pastor kanina. Next slide. Yan, sabi doon, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth or rust destroys and where thieves do not break in steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Galing po siya sa Matthew 6:19 to 21. Sige, sa next slide po. Ayan. Sabi dito, treasure refers not only to material wealth but also encompasses all the blessings God bestows us upon us, including time, relationship, and opportunities. So hindi lang financial blessing lang daw. Ang treasure na sinasabi, meron tayong time, which is yung last week na topic natin, relationship, and opportunities. So sabi dito, dun sa last Sunday, di ba, ang topic natin ay gift of time. So isang laking bagay sa paglilingkod natin, yung availability. No? Availability. Isang malaking bagay sa ating buhay, sa ating paglilingkod, ang availability. Sabi dito sa isang group na pinafollow ko sa Facebook, next slide po Kuya Sally. Ayan, sabi niya dito, availability matters. If you want to be used by God, be available. So hindi pwedeng, sige magko-comment po ako ate, okay, ako na dito. Pero hindi ka available. Hindi pwedeng ganon. So sabi dito, kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, kailangan available ka. Kasi, ang sabi, next slide po, for where your treasure is, there your heart will be also. If you offer, diba? If you offer your relationship and opportunities kay Lord, magbubunga yan. Ulitin ko, if you offer your relationship and opportunities kay Lord, magbubunga yan. Di ba, Paul? Oh. Yung relationship niya at opportunities niya ay in-offer na kay Lord, kaya nagbunga. Di ba? Nagbunga. Kasi, for where your treasure is, di ba? There your heart will be also. But, may but daw, may but. Yan. But, if your relationship and opportunities distract you, baka mawala rin yung relationship and opportunities mo kay Lord. So, be careful. Sabi dun sa parable, di ba? Kung naalala nyo, mga Sunday schoolers, di ba? Tulad sa parable of talents, nung binawi ng master, yung pinagkatiwalang dun sa ikatlo, di ba? Idinagdag na, kinuha niya, dinagdag pa niya dun sa kumita ng malaki. Nakita niyo yun?
Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi mo ginagamit yung talents mo, kukunin yan sa'yo ni Lord, ibibigay niya doon sa kung sino yung ginagawa niya yung best niya para mag-grow yung talents niya. Kasi nga, for your where your treasure is, there your heart will be also. Balansin mo yung mga bagay-bagay para the best of both worlds. Kung nasa relasyon ka at nasa ministry ka pa, may trabaho ka na, tapos nakakapag-serve ka pa rin kay Lord. Kasi pinag-pray mo yun eh. Diba? Pinag-pray mo yung trabaho mo, pinag-pray mo yung relationship mo. Tapos, hayaan mo lang masira yun dahil yung relasyon mo sa kay Lord, dahil yung sa pinag-pray mo, parang hindi naman tama. So, kailangan mong balansin. Diba? Pinag-pray mo yan kay Lord eh. Meron bang pinag-pray kay Lord, tapos binigay, tapos hindi naman para sa Kanya. Regalo sa'yo yan eh. Deserve mong i-enjoy lahat yan. Kung baga sa trabaho, pag marami kang nagagawa, meron kang bonus, depende sa performance mo. Kasi ang Panginoon naniniwala mo na hindi siya madamot. No? I-bless ka niya more than you deserve. Ganon din sa ministry. Huwag mong hayaan, no? Baka sabihin na, ay, di, sige, mag-ministry na ako. Huwag mong hayaang masira ng ministry mo, yung relasyon mo, at yung opportunities ni Lord para sa'yo. Ganon din, vice versa, hindi pwedeng ganon. So, kailangan mong balansin, no? Kung nag-ministry ka, see to it, dapat nasa bahay ka rin na yung nakikita sa'yo. Parang kami, no? Kami ni Paula, ganito kami. Bago kami pumunta ng simbahan, naglilinis kami ng bahay. No? Kailangan magawa namin yung part namin as anak. No? Kailangan papag-good shot ka. I encourage yung mga kabataan, no? Hindi naman sa lahat. No? Kasi yung iba, okay lang sila lumabas. Pero kami ni Paula, knowing our parents, no? Kahit na ganito na kami kay young adult, no? Dahil nakatira pa kami sa bahay ng aming mga magulang, we see to it na kailangan gampanan namin yung gawain namin sa bahay. Para pagdating na, kunyari, isang buong araw kaming nawala sa bahay, uy, naglinis ako, hindi ako magagalitan. Diba? Yun yung sa amin, yun yung way namin para hindi kami masermonan. Pero syempre, ganun pa rin. Nakakarinig pa rin kami ng mga something. Pero, alam mo sa sarili mo na hindi mo napabayaan yung tungkulin mo bilang anak. Di ba? Alam mo sa sarili mo na nabalanse mo siya, tungkulin mo bilang asawa, bilang nanay. Di ba? Ay, sabihin na, hindi mo naman ako pinagain, ay, hindi mo kami pinagprito ng pagkain. Kasi nandiyan ka sa church. So, balansin mo. Kunyari na, kung mom ka, gano'n, alis ka, may bilinan mo yung anak mo, wala ako ngayon. O, bahala ka na sa buhay mo. Diba? Alam mo yun? Yung communicate sa bawat isa. Ganun din sa mga mag-asawa, no? Lalo na sa mga, yung galing sa MOF, Maya, tapos kasal. Ayan, may kasal yan. So, syempre, may transition. Diba? Syempre, yung na lagi kang simbahan. So ngayon, kapag kunyari, meron ka na, wala pa po akong asawa. Pero based lang po ito sa experience ng mga ibang tao. So, kung kunyari, may ministry ka, no, para hindi mo mapabayaan parehas, i-balansin mo na meron kang relasyon sa pamilya at meron kang relasyon sa ministry. Kasi binigay sa'yo yan parehas ni Lord eh. Huwag mong pabayaan na, ay hindi, dahil pamilyado na ako, dito lang ako sa bahay, tapos sabihin ko lang ako sa simbahan. Diba? So, balansin mo. Pwede naman yun. Kunyari, sabihin mo sa ministry, pwede lang po ako, 2 Sabado. Tapos, sa susunod, family na. We understand. Diba? Maintindihan natin ang bawat isa. Pwede natin yung, mag-overlap. Diba? Yung, communicate lang natin. Yung ganung mga bagay-bagay. Kasi, binigay sa'yo ng Panginoon yung lahat. Ang kailangan mo, maging mabuting katiwala. Kailangan mo maging steward ka, i-prove mo sa Panginoon na ibinigay sa'yo, kaya mo alagaan. Yun yung tungkulin natin dito. Binigyan ka na, alagaan mo na lang, magre-reklamo ka pa. Diba? Hindi mo yan sa Panginoon, tapos pag binigay sa'yo, ayaw mo na, tatapon mo na lang. Huwag ganun. I encourage you na communicate lang. Wag mo, kung yung opportunity sa relationship, ganun din. Sa ministry, ganun din dapat. Next slide. Our perception of wealth and material possessions greatly influence our relationship with God. Sige po. Next slide.
Yan, sabi dito. Ito tayo, financial blessings. Yan. Instead of viewing them as a root of evil, kasi nasabi natin, di ba, money, ano yung money? Di ba? Sabi doon, parang yun daw yung pinanggagalingan ng away, di ba? Pero sabi dito, instead of viewing them as the root of evil, we must recognize them as tools for serving God's purpose. When we use our resources to support the needy, uplift others, and further God's work, we turn our treasure into spiritual riches that truly matter. Diba? Sabi nung testimony dito doon ng mga naan, time, talent, and treasure. Sabi niya, kung wala kang time, you can offer your treasure. Diba? Ang daming treasure nun. Sabi doon, yung relationship, kasama yun. Opportunities, you can offer your treasure. Kung wala kang sa tingin mo, wala kang treasure, di ako naniniwala, meron kang talent. Diba? May talent ka, offer mo yun kay Lord. Imposible, dun sa tatlong yun, wala ka. Kasi si Lord nga, mabait yan eh. Hindi pwedeng wala yung isa. Diba? Financial giving is a form of a gift. Next slide mo na. Ayan, sige, ayan. Hindi lahat ng tao galante at hindi yung iba kuripot. Ngayon, ang tanong, galante ka ba o kuripot? Kuripot. Yan. Ang tanong, ibayin natin. Galante ka ba or kuripot kay Lord? May Lord na. Hirap na. Hirap na. O, iba, di ba? Galante ka ba o kuripot? Ang tanong din, galante ba sa'yo si Lord o kuripot? Galante. Oo. Galante naman pala. Galante dapat tayo kay Lord. Di ba? Sabi dun sa testimony dito doon nakaraan, as a good steward of treasure, nire-recognize natin, no? Nag-pledge siya that time, pero paglabas niya, binalik agad. Kita niyo yung logic? Kita niyo yun? Ibig sabihin, hindi naman sinasabi na, di ba Lord, babalik naman? Hindi naman ganun eh. Pero, ito yung yung pagbabalik niya kasi, hindi naman, minsan hindi agad, minsan buwan, minsan isang taon, ito matagal, pero binabalik niya. Period. Nang siksik, liquid, at umaapaw. Sabi doon, next slide, yan. Kapag magbibigay ka, ito dapat yung meron tayong pananampalataya. That faith that God will supply your needs. Yan. Kung magbibigay ka para sa Panginoon, alam mo na hindi niya ibabalik, pero ibibigay niya kung ano yung pangangailangan mo. Pangangailangan, ha? Hindi yung gusto mo. Pangangailangan. So, i-recognize mo na binabalik ni Lord at sinusupply niya kung ano yung pangangailangan mo. Sabi doon, faithfulness, we should give faithfully no matter what our circumstances. Okay, wala kasi yung nanay ko dito, kaya i-example ko siya. Yung mama ko, nakuha niya yung money back niya sa St. Peter. Yan, kasi gumawa kami ng St. Peter para matagal na. So, we're alive. Thankfully, hindi pa namin siya magagamit. So, meron kaming money back. Yung money back na yun ay parang kung magkano yung binayad mo, babalik sa'yo installment. So, na-enjoy namin kasi binigyan kami ni Lord ng habang buhay, ganyan. So, na-enjoy namin yun. Sabi ko, wow, may pambili ka na ng ganito, mga laman, mga Japan surplus, blah. Pero anong sabi niya sa akin? Sabi niya, parang kay Lord yan. Pinangako ko kay Lord na bibigay ko yan. So, binigay niya. So, parang sabi, nagbigay naman. Sabi sa akin naman. Diba? Nagbigay siya. Sabihin, pinalaano niya na kapag nakuha niya yun, ibibigay niya kay Lord. Ibig sabihin, wala siya natanggap. Tama? Binigay niya eh. Pero after a week, may nagpadala sa kanya, nagpadala sa akin eh, kasi ako may bago. Pinadala ako ng isang family friend na caretaker ng bahay. Si mama kasi, kinuha siyang caretaker ng mga bahay-bahay na nawawala niya. Tapos, binigyan siya ng parang times 2 yata doon sa in-offer niya. Na naipon
parang matagal na hindi nakapagbigay. Pero binabantayan lang yan. Naghahanap, ang ginagawa ng mga kasama, naghahanap siya ng uupa, titingnan niya kung okay na naman. So, nakita nyo, binigay ng nanay ko yung money back niya, pero after a week, din niya unexpectedly, alam namin yun, na blessing yun, may nagpadala na hindi naman na-expect na halos doble pa nung natanggap niya. Ibig sabihin ganun si Lord, no? Kung sincerely mo na binibigay at nangako ka, ibibigay na yun. Maniwala ka. As in, maniwala ka. Hindi yung joke. Hindi yung bluff. Totoo yun. Proven yun sa mga taong naniniwala sa kanya. Proven po ba yun? Totoo po ba yun? Amen. Di ba? Nandito ka nga eh. Di ba? Nakapagsimba ka. Sabihin may pamasahe ka pumunta dito. Or nagtakad ka. Ayan, nakad-lakad. Walang tricycle. Ibabalik sa'yo ni Lord yun ng siksik, liglig, at umapaw. Nagbigay ka kasi naniniwala ka at nananampalataya ka na God will supply your needs. Sa bahay po kasi, never po kami na sinasabi na, ay, wala na tayong pera. Walang ganun. Thankful po ako na ganun po yung kalagayan po namin. Kasi we always believe, siguro na palaki din kami, na He will provide and He will supply our needs. And of course, we are doing our part. Hindi naman pwede, God will provide, tapos wala kang ginagawa, tulog ka na maghapon. Hindi pwede naman. Dapat, being a good steward, you will work for it. No? Hindi pwedeng hihintay ka lang ng grasya. Pakita mo sa Panginoon na deserve ko, Lord, yung blessings mo kasi ginagawa ko yung part ko. Huwag kang maghintay. Pero yung nanay ko, yung way na sinasabi na wala kang pera, sabihin lang niya, uy, sweldo na. Ganon. Ano yun? Yung paglalaki, uy, sweldo na, 15 na. Ganon. So, hindi, sabihin, yung on a positive note, di ba? Sinasabihin na, uy, may blessing ka, di ba? So, ganon. So, ano lang natin, let's choose our words carefully din, di ba? Para mas maging positive. Lungkot na nga ng buhay natin, gagamit pa tayo ng mga salitang nakakalungkot. Di ba? Maganda yung, uy, sweldo na. Ganyan. So, parang ikaw yung sweldo na ba? Ganyan. Buti pa siya alam na, sweldo na eh, no? Yan. So, kung maalala natin yung sermon last time ni Pastor Insigne, sabi niya doon, intentional giving. Yan, sabi niya doon, kung yung intentional giving, yung itatabi mo na yung para kay Lord. Kung baga kasama siya sa budget mo. Magbabudget ka, o yung tithes. Kasama na yun. Ibig sabihin, kasama siya sa budget mo, number 1 yung tithes mo. Pangalawa, savings. Pangatlo, expenses. Pangapat, pahanap na. Basta kasama siya doon. Bilang isang good steward, we encourage you na isama nyo sa budget nyo. Dapat nga, automatically, na spiritual giving, intentional. Itatabi mo yung para kay Lord. Na parang hindi mo na yung gagawin. Sabi doon, we need to manage God's resources carefully in line with His priorities. Sabi doon ni Judge Lega, give until it hurts. Diba? Give. Ibigay mo. Give until it hurts. Sana all. Sana all. No? If doesn't hurt, sana all. Kung ibigay ka, hindi masakit sa puso. Diba? Intentional giving. Hindi ka side. Intentional giving. Para sa kabataan, kanyari, no? Magre-regalo ka sa bebe mo. Regalo ka sa bebe mo ng gusto sa tingin mo, magugustuhan niya. Pag-ipunan mo, magtatabi ka. Di ba? Magtatabi ka. Kung sa bebe mo, ay magtatabi ka rin para kay Lord. Huwag mo kalimutan si Lord. Kasi si Lord nagbigay sa inyo. First of all, si Lord nag-bless sa inyo. Though you work your part, di ba? Ginawa mo yung part mo, pero huwag mo siyang isang tabi. No? Dahil sa dami ng babayaran, kay Lord, ito lang Lord, ito na rin ito na rin. Di ba? Maniwala ka na isusupply ng Lord yung mga pangangailangan. Intentional giving. Give until it hurts. Hindi lang po yung sa finances. No? It also applies dun sa mga blessing na binibigay sa'yo. Sa skills and talents. Give your all. Yan. Sabi doon sa kaloob ng byuda, naalala niyo ba yung kaloob ng byuda? Next slide po. Yan. Kaloob ng byuda, sabi doon, naupo sa Jesus tapat ng hulugan ng kaloob sa templo. Nagbasdan niya yung naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng 2 salaping
tanso. Next po. Yan, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang ito ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng yon, bagaman siya'y dukha, buong niyang ikinabubuhay. No? So huwag nating tingnan. Intentional giving, yung sinasabi doon. Applicable sa atin lahat to eh. He can see your heart. Kung nagbigay ka na masama loob mo, nakikita yun ng Panginoon. Sabihin mo, ay Lord, pang caramel macchiato na sana yun, pang Starbucks ko na sana yun. Diba? He can see if you are sincere. Sabi doon, intentional giving. Sa students, you can start to practice kung paano magbigay sa Panginoon. Habang maaga pa, no, kaya yung meron tayong offering sa Sunday School, hindi dahil parang kailangan natin ng pera, hindi yon. We practice na paano tayo magbigay. Nagpa-practice tayo kung paano tayo magbigay. Kasi kapag hindi mo na-practice yun, kapag nagbigay ka, ay, ano ba itong offering na to? Para saan ito gagamitin? Diba? Kasi hindi mo na-practice at all. Hindi ka na-expose doon. So, we encourage you, no? Kung habang maaga pa, napapractice sila, yung mga anak po natin na palaki pa lang, practice natin sila, yung I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Jesus. Ganun. So, i-practice natin simula pa lang. Kung students, di ba? Sabi nga ni Pastor, nung last sermon niya, pag nagbigay yung hindi yung, kung baka may 100, kung kumita ka o gano'n, may kita kang 100, bigay mo yung 10. Di ba? Bigay mo yung 10. Intentional giving. Next line. Galas 12. Thanksgiving. Yan, pasasalamat. Yan. Use your gift as a form of thanksgiving. Isang pasasalamat. Di ba? Tayo, kapag ang isang tao nakatulong sa atin ng malaki, paano natin siya na pinapasalamatan? Minsan, pag binigyan tayo ng isang tao ng regalo na unexpected, gusto mong bumawi. Yung parang binigyan niya ako ng regalo, bawi ako, bigyan nga ng regalo sa sunod, pag nakaipon ako. Pero may ganun tayong thinking, yung pananaw na pag gusto mong bumawi dun sa tao na yun. Kung wala ka mang mabigay na something, no? Gusto mo siyang tulungan in any ways that you can. Diba? Form of thanksgiving. As a form of thanksgiving, bilang pasasalamat sa Panginoon, use your talents. At ang pagpapasalamat mo sa Panginoon ay forever. Pasalamatan mo ang kabutihan ni Lord sa buhay mo. Isipin mo yung mga blessings na sa'yo. Nakapasa ka sa exam, magpasalamat ka. Paano? Use your talents. Nagising ka ngayong araw, magsimba ka. Nagkatrabaho ka, use your resources. Use your profession for the Lord. Yan. Paggamit ka sa Kanya bilang pasasalamat. Marami sa atin na ginagamit yung profession nila sa simbahan. Dahil nakikita nila na ito ay isang paglilingkod at pasasalamat. So salamat po sa lahat ng gumagalaw na ginagamit po nila yung profession, yung ginagamit nila yung profession nila sa simbahan. Marami pong salamat. Tulad po ni Judge Rusty at Nanay Senny, wow. Sa age nila, nandito sila every Sunday, naglilingkod, to church. No, sana umabot din tayo sa ganon na kahit na maputi na yung buhok natin, lilingkod pa rin tayo sa Panginoon. No, hanggang sabi yung binasa ni Paula, as long as we are able, let's serve the Lord and thank the Lord. No, forever ang pagpapasalamat. Use your strength hanggat may hiniga. Hanggat may hininga, larga. No? At mag-iingat din tayo, no, isang babala. If na-feel mo na hindi na ako kailangan sa church, kaya na nila yan. If na-feel mo yun, please no, huwag ganun. No? Na-feel mo na may papalit na sa akin, or matanda na ako, sila naman, no. Please, no. Stop normalizing yung excuse mo, nag-graduate na ako dyan to escape, not to serve the Lord. Sabi yung sermon ni Bishop dati, di ba? Panghabang buhay yung aming paglilingkod as a Christian at isang pasasalamat. Pero, no, hindi lang naman sa church ikaw nagpapagamit. Some people expand their territory para makatulong sa iba.
Kung magtatago ka lang sa bahay nyo at titigil ka na sa something na gusto mo, sa ministry o sa kung ano man, ang simbahan kasi yung isang opportunity para magkaroon ka ng way makapaglingkod eh. Diba? Binibigyan ka ng simbahan kung ano yung meron ka, gamitin mo. No? Ino-open ng church yan para sa'yo. So, kailangan, kung ikaw naman idadali ng Panginoon sa ibang lugar para gamitin ka, go for it. Huwag ka dito. Kung sa tingin mo gagamitin ka sa ibang simbahan, go. Pero as long as magpapagamit ka sa Panginoon, then go. Kasi yun naman yun eh. Yun naman yung sa atin eh. Pagamit tayo sa Panginoon. Pero kung may usapan kayo ng Panginoon na ganun yung sistema niyo, you can use your talent outside the church. Reach out to other people. Dahil sa huling letter na gagamitin natin, sabi doon, use your talent to serve. Serve Him by serving others. Be a good steward, be a good servant. How? Paano? Balikan natin yung binasa natin. Paano daw tayo magiging ano? Sabi doon, most important of all, love each other deeply because love makes you willing to forgive sins. Yan daw yung una. So kung meron nakasakit sa'yo, patawarin mo daw siya. Sabi doon, open your homes to each other and share your food without complaining. So kapag may bumisita sa inyo, maraming hugasin, huwag ka na magreklamo. Maraming hugasin, kaya ayaw mo na magpabisita. So, i-open mo yung bahay mo as, diba? Be hospitable. Yan. If your gift is speaking, your words should be like words from God. So ito, no, tagal ko nang hindi nag-speak po dito, no, sa pulpito kasi ako po yung naghahanap na magsasermon eh. Ako po yun. So, yung iba, tatakot pag lumalapit ako, yung mga kamusta lang naman ako. No? Hindi naman lahat magsasermon o magte-testify. Huwag po kayong matakot. Pero ngayon po, wala akong kawala eh. No? Wala akong makuha. So, bilang isang katiwala, no? Tatanggihan ko pa po ba? Na para mag-set lang din po na example. Na if your gift is speaking, your words should be like words from God. If your gift is serving, you should serve with the strength that God gives you. And then, sabi doon, ayan. So sabi doon, dun sa binigay sa atin ng Panginoon, no? May we use our gifts as we recognize that these are God's grace. Use it to inspire others, and our financial blessings that we should give intentionally, no? And the faith that He will supply our needs. And we use our gifts as form of thanksgiving, no? Nakalagay doon. And to serve Him by serving others. Sabihin, kung maglilingkod ka, hindi lang si Lord. Maglilingkod ka para mag-serve sa ibang tao. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.